Si Aguinaldo at Bonifacio po siguro ang ating pag-usapan para po sa mga estudyante ng kasaysayan. Sa kanila pong dalawa, sino po ba ang dapat tingnan na gumawa ng tamang aksyon noong pong katipunan? Alam mo, Anthony, hindi naman natin sila pwedeng ma-judge sa kanilang yung per action lang nila kasi lahat naman ng actions merong causes yan, ano. So masasabi natin si Aguinaldo, ginawa niya yung mga dapat niyang gawin bilang puno, bilang leader ng katipunan. Ganon din naman si Bonifacio as a founder at instigator ng armed revolution. Ginawa din naman niya yung tama. Yun nga lang, nagkaroon sila ng sigalot bandang huli. Kaya medyo hindi naging maganda. Totoo po bang nasa last minute ika nga, gustong baguhin ni Presidente Aguinaldo noon, General Aguinaldo, yung pasya na ipapatay o pa-firing squad si Andres Bonifacio? Totoo yan, Anthony. Katunayan, nung isinabmit sa kanya yung report or evaluation, recommendation na hatol na bitay nga dahil nga sa salang sedisyon, tinangka niya itong i-commute sa pagkakatapo na lang sa malayong lugar. Subalit yung mga advisor niya, pinayuhan siya ituloy na yung dahil nga bilang bagong leader ng katatatag pa lang na pamahalang revolusyonaryo, kailangang ipatupad niya yung hatol na yun. Okay. Sandali lang po, ma'am. Kausapin po natin si Director Calairo. Kung kayo po ba ang tatanungin, Director, ano po ang sa tingin ninyo hindi pagkakasundo ni na General Aguinaldo at Gat Andres Bonifacio? Well, sa tingin ko yan yung tungkol sa pamunuan ng himagsikan, Dahil sa pag tinalakay kasi natin yung sigalot nung dalawa, siguro mas magandang tingnan natin kung saan nagsimula, At nagsimula yan dun sa, siguro ito yung sasabi nating pagtunguhan ni Andres Bonifacio sa Cavite, kung saan nahahalo siya dun sa paksyon ng mga katipunan sa Cavite. Ngunit nang magbuo na ng tinatawag nating revolutionary government, ito yung pambansa, naginanap sa Tejeros Convention, dyan na, siguro dyan nag-spark yung sabi nating sigalot, dahil sa naturang convention, bagamat wala si General Aguinaldo, nahalal siya bilang Pangulo. Nga po. Okay, Ma'am Minda, bukod po sa issue ng leadership o pamunuan, totoo po ba na isa rin sa mga dahilan ng naging sigalot ng dalawa, pera? Wala namang ganung history na nagkaroon sila ng sigalot tungkol sa pera. Maaaring yung sinasabing sigalot tungkol sa pera, yun yung part ng kasunduan sa peace treaty, yung sa Biak na Bato, kung saan na mababayad ang pamahalang Espanyol kila Aguinaldo para nga sa kailang exile sa Hong Kong na hindi naman natupad. Yun na naging controversial na pera. Pero sa pagitan ni Aguinaldo at Bonifacio, wala naman sila naging alitan sa pera. Ang naging tanging sigalot nga lang, yung sa binanggit nga ni Manny, ni Dr. Calairo, yung sa Tejeros Convention na hindi iginalang yung pasya na maging sa pagkakahalal ni Bonifacio bilang Minister of Interior. Ma'am Minda, sa timbangan po ng pwersa, sino po ang mas may malaking bilang ng supporters nung panahon yun? Si Aguinaldo o si Gat Andres Bonifacio? Bagamat si Bonifacio ang nagtatag ng katipunan at yun ngang instigator ng armed revolution, noong mga panahon yun kasi sunod-sunod ang panalo ni Aguinaldo, kaya walang alinlangan na he had the large following. Kaya walang alinlangan din yung pagkakapanalo niya dun sa naturang Tejeros Convention. Meron po tayong 2 minutong natitira. Director Calairo, bago po ba yung away, nagkaroon po ba ng pagkakataong nagkasundo sina Aguinaldo at Bonifacio? Well, kasi unang-una sabihin natin, nung matatagang katipunan sa pamunuan ni Andres Bonifacio, nagmiyembro si General Aguinaldo dyan. At bago kumalat yan sa Cavite. At nung si Andres Bonifacio, nung siya ay nasa Morong Rizal, nung medyo talo nga sila, at pumunta siya sa Cavite,
siya ay sinalubong pa ni General Aguinaldo at ng kanyang mga kasama. No? So talagang medyo okay pa sila noon. No? Kaya nga lang, babanggitin ko nga ulit sa Tejeros Convention, meron kasing dalawang perspective dyan, kaya hindi nagkakasundo ang mga mamamayan natin. No? No, una, sabi nga ni Ma'am Minda, no, yung tungkol dun sa hindi iginalang, no, yung pagkakahalal kay Bonifacio. Isang perspective yon, no, dahil nga sabi nga nila nagkaroon ng irregularity sa kabilang banda. Sa kabilang banda po. Sa kabilang banda naman, hindi naman yung pag-question kay Andres Bonifacio sa Tejeros hindi naman daw seconded o pinangalawahan. So dahil diyan wala siyang karapatan para i-dissolve yung result ng election. Kaya yung isa nagpatuloy, yung isa naman hindi. Okay. Director Manny Calairo, kami pinagpapasalamat sa inyong oras. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am Minda, ito po, uling tanong, nabanggit ko po kanina, sa mga historians po ba na tulad ninyo, sino talaga ang dapat nakilalaning national hero? Si Rizal o si Bonifacio? Alam mo, lahat sila national hero. Lahat sila na maglaban para sa ating kasarinlan. Yun nga lang, naging iba-iba ang kanilang pamamaraan. While Rizal chose the pen para makipaglaban, si Bonifacio, he chose armed struggle. Pero mahalaga din banggitin na mismong si Bonifacio ay nirerespeto si Jose Rizal. Oo, katunayan, bago niya in-stage yung armed struggle, hiningi niya muna ang payo ni Jose Rizal. Ayun, buti naman, klaro po yan. Maraming salamat po, mga dagdag kaalaman sa pagbabalik natin ng tanaw sa kasaysayan. Thank you very much po, Ma'am. Thank you, Anthony. Sabi nga po history repeats itself. Mukhang totoo nga po dahil nung panahon po ni Bonifacio Aguinaldo, may issue rin po ng dayaan sa eleksyon. May issue po sa agawan sa posisyon. May issue rin po ng kudita. Di nga po ba't kaya siya nasintensyahan ng death penalty dahil po sa sedition. At may issue rin po ng mga nawawalang pera. Ayan. Ang kaibahan naman po sa panahon ni Aguinaldo at Bonifacio, mga dayuhang mananako po ang kalaban natin Ang mga Espanyol para po lumaya. Hindi po katulad sa kasalukuyang panahon. Ang isa pong kaibahan, sina Aguinaldo at Bonifacio, ay kinikilalang bayani sa kabila po ng kanilang personal na tunggalian, hindi rin po katulad ng mga politiko ngayon. Pero ang nakakatuwa po, para pala tayong nakasalamin sa tuwing makikita nating nag-aaway-away ang mga politiko sa ating harapan. Ilang daang taon na po palang nagkakagulo ang ating mga leader noon, kasama na ang mga nakaupo ngayon, pero eto pa rin tayo, wala pa rin nararating. Talagang hindi na ho tayo natuto sa aral ng kasaysayan. Kaya isa na lang po ang iiwanan ko, babati na lang siguro ko. Happy birthday po. Happy birthday po, Gat Andres Bonifacio.